We have former Senator Antonio Trillanes III on the fourth on the line. Good morning, sir. Good morning po, Miss Angela and sa ating mga viewers. Denise po, sir, together with Diego. Yes, former Senator. Senator, I'd like to ask you, let's get right to it. We all know po, sa October, we have the filing of certificates of candidacy, and we had VP Sara visit former Vice President Leni Robredo after po yung away niya sa lower house. Tapos the next few days, Senator Bong Revilla and si Secretary Abalos naman. Ano po ang basa nyo dito sa nangyayari? Is this part of the upcoming elections? Yan ito po, no? Kailangan natin i-differentiate yung visit nila Senator Bong Revilla at Secretary Abalos, no? Kasi candidate sila dito sa upcoming election. So, ginagawa naman po yan, ano? Nagko-call ka sa mga local leaders, mga political personalities doon. Ngayon, itong si Sara Duterte, Vice President siya. But ang context nito, ang larger context nito, under siege siya, di ba? Iniimbestigahan siya sa House ng corruption at kung ano-ano pa. So, iba yung konteksto ng pagbisita niya. And ganito yan, no? Hindi naman kasi totoo rin yung sinasabi na biglaan niya, na planado po lahat yan, nagko-coordinate po yan. Kasi di ba, out of courtesy, ikaw, magko-coordinate ka na bubisita kami dyan, pupunta kami dyan. So may prior coordination. Ngayon, yung sinasabi ni Attorney Barry Gutierrez na 30 minutes na lang, short notice yan, that is a lie. Yun naman yung dati kinamumuhian ito si Harry Roque dahil grabe magsinungaling. Tapos ang itong VP Leni na camp, ito, di ba, where they're projecting na sila yung maayos, sila bakit kailangan mag-cover up at bakit kailangan magsinungaling as though she didn't have any choice. Of course, she did have a choice, no? At ito lang naman yung sinasabi natin. Yung sensitivity. Kasi supposed to be the lines have been drawn. No? 6 years namin nilalabanan yan at tinitindigan kasi talagang inopress ng pamilyang Duterte ang sambayan ng Pilipino. No? Yes. Ngayon, hindi pwedeng parang i-disregard yon. Yes. Diba? Ando doon na tayo. Courteous naman talaga si VP Leni, ganyan. But may mga linya, di ba? So yun lang naman yun. Yeah, I'd like to ask the Senator about this lang. Do you think this is an effort on both camps po ni former Vice President Leni Robredo and si VP Sara to have a unified stance in politics? Sana naman wag, no? Kasi a few months back, si VP Leni also met with Gloria Macapagal-Arroyo. That's right. So, which is who is also known to be an ardent supporter of the Dutertes at ngayon kalaban ng mga Marcos. So, nakakakita lang ako ng pattern na sana wag. Kaya nga I called her out na wag. Now, don't go there kasi kalaban yan sila. Yun naman ang sinasabi ko, no? And alam mo nyo, siyempre, may mga diehard followers si VP Leni at ang pananaw nila hindi pwedeng batikusin. No? Hindi naman pwede yun. Kasi kung ako binabatikos ko mga incumbent presidents, lahat, tinitindigan ko, tapos hindi ko pwedeng punahin yung kakampi, dapat walang ganon. Kung ikabubuti ng bansa, di dapat doon tayo. Ngayon, sinasabi ko lang, yung optics kasi ng nag-meeting sila ng 1 oras, sa public at large, ang senyales nun, okay sila. Na tipong chami-chami sila, di ba? So, may problema kami doon. At least on our end na mga tumindig at lumaban dito sa mga Duterte.
So, yun. And antayin natin kung anong mangyari after this. Sir, we also want to get your take, because nagsalita po itong si spokesperson na Barry Gutierrez at ang sinabi niya, and I quote, hindi tayo bastos when it comes to the visitors, regardless naman daw po ito of the political affiliation. What's your take, sir? Well, that's the afterthought explanation. Kasi, napuna na di ba? Pero, alam nyo, sinasabi nila yan, pero I don't see any scenario na makikita kong magmi-meeting o i-welcome ni VP Leni, yung mga gaya nila Amy Marcos o ni President Marcos o any member of the Marcos family. Di ba? Kasi yun naman yung personal line ni VP Leni. Kaya, kumaga, naintindihan natin yan. Di ba? Hindi mo naman kailangan masusin. Kailangan mo lang naman umiwas ka dun sa picture na yon. Kasi nga, may plano yung Sara Duterte camp na ipakita na, kita mo kaibigan kami nitong mga pig. So, alam mo yung agenda nila. Kasi pagka nag-invite sila, ay humingi sila ng request na makipag-meeting sa'yo, iisipin mo kagad, instinctively, ano ba agenda nitong makikipag-meeting sa atin? So, alam mo yan. You cannot be naive, and they cannot pretend to be naive. So, alam mo yung scenario ng isa, yung optics ng isa. Now, by agreeing to that, ibig sabihin, pumayag ka to be part of that agenda nung bibisita sa'yo. Di ba? Kasi may mga personalities na ayaw mong maging kasama mo sa picture. Kunyari, picture ni sino ba? Ni Alice Guo. Subukan natin. O pupunta kunyari si Alice Guo dyan, magpe-Peña Francia. Sabihin mo nga kung tatanggapin niya yun kasi courteous siya. No, I don't think so. Yes, Kumbaga, kaya nga itong sila Attorney Barry Gutierrez, huwag nyo na kaming paglolokohin kasi nakaka-insulto niloloko niya yung public at large. Hindi sasabihin mo, welcome lahat. Sige, papuntahin nyo dyan si Alice Guo, magpa-picture si VP Leni. I am sure hindi nila papayagan, di ba? You draw the line somewhere. That's right. Medyo nakuha naman yung punto mo, Senator. Dami pang sanang gusto tanungin, kaso kulang na po ng oras. But we hope po, Senator, that we can invite you again for a longer discussion po on the show. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much for joining us, former Senator Antonio Trillanes IV, for joining us on Brunch.